O yung guys, magkakabit tayo ngayon ng vinyl tiles. Itong ganitong sukat guys, 15 inches by 91 inches. So, nag-order tayo guys sa TikTok. Ano? Gaya nito, in-order natin ito isang box. Yan. Ang laman niyan guys is 50 pieces. And then, nag-order din tayo ng sternosing. Maganda ito guys. Kapag yung ating pinto ay ganito kulay mahogany, no? Kulay brown. Mas maganda yung ganitong kulay ng sahig yung ilalagay ninyo. Recommended ito guys, bagay na bagay. So, para hindi na rin kayo guys magbayad kung papakabit kayo ng ganito, na vinyl. Kung hindi nyo pa na-experience magkabit nito, panoorin nyo yung video na to. Dahil pagkatapos nito na mapanood nyo, pwede na rin kayo. Kayo na lang ang magkabit na inyong vinyl tiles. Makakatipid ko. So, let's go. Ituturo ko na ipapakita kung paano magkabit. O ayan guys, umpisa na natin ang pagdidikit ng ating vinyl tiles. At panoorin nyo guys ng mabuti para magawa nyo rin in your own, para hindi na kayo magbayad pa pag magpapakabit kayo or maglalagay kayo ng vinyl tiles. Dito guys sa amin, 850 ang araw ng pagkakabit guys ng vinyl tiles. Pero kung marunong ka na nito, ikaw na lang ang gumawa. At pwede ito guys gawin, magaan na magaan lang. Kahit ng ating mga kababaihan, kayang-kaya nila. So sayang naman guys ng 850 sa isang araw, at kung yung worker mo pa ay ginugulangan ka, kakaunti lang ang ikakabit niya, magbabayad ka na ng 850. So sayang naman. Kaya dapat matutunan natin ito guys, na ganitong pagkakabit para makatipid na tayo. Yung ating sahig or flooring natin, mapapaganda na natin sa pamamagitan lang ng ating ginagawa. Hindi na natin ibabayad pa sa mga trabahador. So, ganyan lang guys. Punasan guys ng tawag nito ng pandikit. Adhesive guys ang tawag niya sa pandikit. Mahal din yan guys, 1 galon. Pumapalo ng halos 600 pesos. Kaya kung maglalagay kayo guys ng vinyl, nipisan nyo lang guys yung paglagay. Kasi kung ibang tao ang maglalagay, dahil hindi naman sila ang bumili ng pandikit, ng adhesive, walang pakundangan sa paglalagay. Talagang makapal ang paglalagay. So, mas maganda kung yung tamang-tama lang, para medyo makatipid naman tayo sa materials. Hindi ka na magbabayad sa labor, and then nakatipid ka pa sa materials. Kaya yun po yung kahalagahan na natututo po tayong gumawa ng mga ganitong gawain, no? At isa pa sa ganitong mga sitwasyon guys na talaga masikip, hindi ka makaupo, hindi ka tayo, halos nakadapa ka lang sa pagkakabit ng vinyl, no? Ito yung pinakamahirap na parte at masakit talaga sa katawan, sa liig. Pero tiyagaan nyo lang guys, kasi madali lang naman siya idikit. Pagka nalagyan nyo na ng kagaya ng adhesive na yan, nalagyan nyo na, ayun, idikit nyo na. At isa pang paalala, kung gaano lang guys kalaki ng inyong vinyl, yun lang muna ang lagyan nyo ng adhesive. Kasi yung adhesive guys, yung pandikit natin na yan, mabilis po yan tumigas. So, mas maganda kung halimbawa ganyan yung size ng ikakabit mo na vinyl, yun lang muna na portion na yun na paglalagyan mo, ang lagyan mo ng adhesive or pandikit. At gumamit guys ng basahan, pinakamainam, gagamit ka ng basahan para yung mga sumabit-sabit ng mga pandikit, kulay puti yan guys, at pag tumigas,
medyo magiging madumi or madumis yung ating binil, habang malambot pa, punasin mo na. At sa ganitong style naman guys, sa pag mga siruho na, 'di ba? Para wag niyo itapon guys yung pinagputulan ninyo, yung mga maiksi ninyong parte, kasi magagamit niyo yan guys pagdating sa mga siruho. Ayan, hindi na kayo gagamit ng isang buong binil. Kunin niyo guys yung siruho ninyo, basta maganda lang yung pagkakalapat, no? Hindi malayo yung agwat ng pinagdugtungan, yung hindi bahalata. Yan na din ang gamitin ninyo. Ayan, sa pagsisiruho, para makatipid pa rin tayo guys sa binil. Kasi mahal din naman yung binil guys. Mahal yung binil. So kung iba ang gagawa niyan, halimbawa pinapaarawan nyo lang o pinapakyaw ninyo, o hindi magtsatsaga yan guys na maiksi, ang gagamitin pa niyan yung mahaba. So ang daming siruhong na sasayang. Yung mga maiksi, yung mga pinagputulan, hindi na guys nagamit. Pero kung ikaw mismo yung didiskarte sa sarili mo, magagamit mo pa pati yung mga maiksi, kaya walang nasasayang. O kung mayroon man na nasusobra, hindi ganun karami, kaunti lang. O yan guys, may pandikit uli yan. Tandaan, yung binil may sarili na siyang pandikit, pero para iwas tuklap, para matibay, tanggalin natin yung ayan plastic na yan, at yun nga, suportahan natin ng adhesive para mas matibay ang kapit. So ayan guys, matibay na yan, hindi yan basta-basta matutuklap or matatanggal. Pag tumigas na yan, sandali lang, yan, lagyan ng basahan. Yan, gumamit ng basahan guys, para yung mga sasabit dyan na mapupunta doon sa binil, malinis na po natin habang malambot pa yung adhesive o anumang dumi na nandyan sa binil. So, ganun lang guys, kabilis, kadali. Sana mayroon kayong natutunan sa ating isinir na video, at sana nakatulong ang video na ito sa mga gustong magkabit ng binil, na gusto nilang malaman kung paano magkabit. So, ayun na nga guys, tapos na tayo, no? Ayan na yung resulta. Medyo madilim nga lang. Ayan. Kung mapapansin niyo guys, puno na yan hanggang sa dulo na yan. Medyo madilim yan lang yung ating lugar. At ayan, pati yung aso dyan guys ay nauna na. Nauna na yung aso na tawag nito, mamili na kanyang tulugan. Ayan, kasi nga malinis na, maganda na. Kaya pati aso tuwang-tuwa. O kung natuwa guys yung aso, how much more pa kaya yung tao. So ganun lang guys, salamat sa pag-nonood ninyo na ating video. At ito na guys yung finished product ng ating mga ginawa. So maraming salamat sa inyong panonood.